Malaking galaw na naman ang nangyayari ngayon sa San Miguel Beermen at kung matagal ka nang sumusubaybay sa PBA, alam mong kapag ganito ang mga balita, kadalasan may malaking epekto to sa magiging takbo ng conference. Hindi lang basta import change o simpleng lineup adjustment, may lalim at may impact agad sa performance ng team. Sa ngayon, dalawang main storyline ang umiikot. Una, ang biglaang pagkawala ni Justin Patton at ang inaabangang pagbabalik ng isang subok ng import. Pangalawa, ang posibleng pagkuha ng isang high-caliber guard na kilala sa kanyang scoring at explosiveness. Kung pagsasamahin mo yan, malinaw na may binubuong mas malakas na rotation ang Beermen. Matapos ang naging owl situation ni Justin Patton, hindi na rin nagtagal ang paghihintay ng fans dahil mismong PBA ang nag-confirm na naghihintay na ang San Miguel Beermen sa pagbabalik ni Benny Boatwright. Para sa Beermen, hindi na bago ang pangalan na to. Kilala na nila kung ano ang kayang ibigay sa loob ng court. Kung babalikan natin ang unang stint ni Boatwright sa PBA, agad niyang pinakita kung bakit siya tinatawag na elite import. Hindi lang siya scorer, complete package siya. Kaya niyang umiscore mula sa labas, may solid na galaw sa loob ng paint at higit sa lahat, marunong siyang magbasa ng depensa. Hindi siya yung tipong basta babanat lang, may timing, may decision making. Isa sa pinakanapansin noon sa laro nila ay kung paano niya binubuksan ang opensa ng Beermen. Kapag nasa floor siya, mas nagiging maluwag ang spacing. Kayang-kaya niyang i-stretch ang depensa dahil threat siya sa labas. Pero kapag pinabayaan naman siya sa ilalim, kaya niyang magtrabaho sa loob gamit ang lakas at footwork niya. Dito lalong nagiging delikado ang Beermen dahil hindi lang iisang option ang meron sila. At syempre, hindi rin mawawala ang impact niya sa rebounding. Sa pagkuha ng bola, consistent siya sa parehong offensive at defensive end. Hindi siya basta nakatayo lang. Active siya sa positioning at timing kaya malaking tulong sa second chance opportunities ng team. Hindi rin natin pwedeng kalimutan na sa unang conference niya, agad niyang nadala ang Beermen sa kampyonato. Ibig sabihin, hindi na siya kailangan pang mag-adjust ng matagal. Kilala na niya ang sistema, alam na niya ang galawan ng team, at alam na rin ng coaching staff kung paano siya gagamitin. Ayon pa kay Leo Austria, may posibilidad na makalaro agad si Boatwright sa susunod nilang laban. Kung mangyari yan, malaking boost agad ito para sa Beermen, lalo na't galing sila sa dalawang import changes ngayong conference. Mula kay Marcus Lee, papunta kay Patton, at ngayon nga kay Boatwright. Isa pang mainit na usapin ngayon ay ang posibilidad na mapunta si Mikey Williams sa San Miguel Beermen. May mga lumalabas na balita na tila interesado ang Beermen sa kanyang serbisyo, at kung mangyari man to, siguradong malaking usapan ito sa liga. Kung titignan ang kasalukuyang estado ni Mikey, hindi man siya eksaktong kapareho ng dating version niya, makikita pa rin na nandun pa rin ang kalidad ng kanyang laro. Oo, may adjustments at may pagbabago sa kanyang performance, pero sa huli, skill set pa rin ang basehan at hindi nawawala yon sa isang player na tulad niya. Sa kanyang huling mga laro, makikita na unti-unti niyang nababalik ang kanyang rhythm. Isa sa pinakamalinaw na indikasyon nito ay ang kanyang double-double performance. Hindi lang ito basta stats. Ibig sabihin nito, involved siya sa iba't ibang aspeto ng laro, hindi lang sa scoring kundi pati sa pag-distribute ng bola at pagkontrol ng tempo. Ang isa sa pinakamalakas na asset ni Mikey ay ang kanyang pagiging offensive threat kahit saan sa court. Kaya niyang umatake mula sa perimeter, kaya niyang pumasok sa depensa, at kaya rin niyang gumawa ng sariling tira kahit pressured. Ito yung klase ng player na kayang mag-take over ng laro kapag kinakailangan. Bukod pa doon, may explosiveness siya na bihira sa guard position. Yung unang hakbang niya, yung bilis ng pag-atake, at yung abilidad niyang mag-adjust sa hangin, lahat yan nagbibigay sa kanya ng edge laban sa depensa. Hindi madaling bangkayan ang ganitong klaseng player, lalo na kapag kumpiyansa siya sa kanyang laro. Kung sakaling matuloy ang paglipat niya sa Beermen, malinaw na magiging malaking upgrade ito sa kanilang backcourt. Isipin mo, may inside presence na sila, tapos dadagdagan pa ng isang guard na kayang mag-create ng offense kahit walang play na tinatawag. Dito nagiging unpredictable ang team. Natural lang din na kung ganitong klase ng player ang kukunin, may kapalit din na malaki. Hindi basta ibibigay ang isang player na may ganitong kalibre.
Sa kabuuan, malinaw na hindi nagpapahuli ang San Miguel Beerman pagdating sa pagbuo ng mas malakas na lineup. Mula sa pagbabalik ng isang subok na import hanggang sa posibilidad ng pagkuha ng isang elite guard, makikita mo na seryoso silang manatili sa taas ng kompetisyon. Kung magtutuloy-tuloy ang mga galaw na ito, hindi malayong makita ulit ang Beerman bilang isa sa pinaka-dominanteng team sa liga. At para sa fans, isa lang ang sigurado, mas magiging exciting pa ang mga susunod na laban. Malaking galaw na naman ang nangyayari ngayon sa San Miguel Beerman at kung matagal ka nang sumusubaybay sa PBA, alam mong kapag ganito ang mga balita, kadalasan may malaking epekto to sa magiging takbo ng conference. Hindi lang basta import change o simpleng lineup adjustment, may lalim at may impact agad sa performance ng team. Sa ngayon, dalawang main storyline ang umiikot. Una, ang biglaang pagkawala ni Justin Patton at ang inaabangang pagbabalik ng isang subok ng import. Pangalawa, ang posibleng pagkuha ng isang high-caliber guard na kilala sa kanyang scoring at explosiveness. Kung pagsasamahin mo yan, malinaw na may binubuong mas malakas na rotation ang Beerman. Matapos ang naging owl situation ni Justin Patton, hindi na rin nagtagal ang paghihintay ng fans dahil mismong PBA ang nag-confirm na naghihintay na ang San Miguel Beerman sa pagbabalik ni Benny Boatwright. Para sa Beerman, hindi na bago ang pangalan na to. Kilala na nila kung ano ang kayang ibigay sa loob ng court. Kung babalikan natin ang unang stint ni Boatwright sa PBA, agad niyang pinakita kung bakit siya tinatawag na elite import. Hindi lang siya scorer, complete package siya. Kaya niyang umiscore mula sa labas, may solid na galaw sa loob ng paint at higit sa lahat, marunong siyang magbasa ng depensa. Hindi siya yung tipong basta babanat lang, may timing, may decision making. Isa sa pinakanapansin noon sa laro nila ay kung paano niya binubuksan ang opensa ng Beerman. Kapag nasa floor siya, mas nagiging maluwag ang spacing. Kayang-kaya niyang i-stretch ang depensa dahil threat siya sa labas. Pero kapag pinabayaan naman siya sa ilalim, kaya niyang magtrabaho sa loob gamit ang lakas at footwork niya. Dito lalong nagiging delikado ang Beerman dahil hindi lang iisang option ang meron sila. At syempre, hindi rin mawawala ang impact niya sa rebounding. Sa pagkuha ng bola, consistent siya sa parehong offensive at defensive end. Hindi siya basta nakatayo lang. Active siya sa positioning at timing kaya malaking tulong sa second chance opportunities ng team. Hindi rin natin pwedeng kalimutan na sa unang conference niya, agad niyang nadala ang Beerman sa kampyonato. Ibig sabihin, hindi na siya kailangan pang mag-adjust ng matagal. Kilala na niya ang sistema, alam na niya ang galawan ng team at alam na rin ng coaching staff kung paano siya gagamitin. Ayon pa kay Leo Austria, may posibilidad na makalaro agad si Boatwright sa susunod nilang laban. Kung mangyari yan, malaking boost agad ito para sa Beerman lalo na't galing sila sa dalawang import changes ngayong conference. Mula kay Marcus Lee, papunta kay Patton at ngayon nga kay Boatwright. Isa pang mainit na usapin ngayon ay ang posibilidad na mapunta si Mikey Williams sa San Miguel Beerman. May mga lumalabas na balita na tila interesado ang Beerman sa kanyang serbisyo at kung mangyari man to, siguradong malaking usapan ito sa liga. Kung titignan ang kasalukuyang estado ni Mikey, hindi man siya eksaktong kapareho ng dating version niya, makikita pa rin na nandun pa rin ang kalidad ng kanyang laro. Oo, may adjustments at may pagbabago sa kanyang performance, pero sa huli, skill set pa rin ang basehan at hindi nawawala yon sa isang player na tulad niya. Sa kanyang huling mga laro, makikita na unti-unti niyang nababalik ang kanyang rhythm. Isa sa pinakamalinaw na indikasyon nito ay ang kanyang double-double performance. Hindi lang ito basta stats. Ibig sabihin nito, involved siya sa iba't ibang aspeto ng laro, hindi lang sa scoring kundi pati sa pag-distribute ng bola at pagkontrol ng tempo. Ang isa sa pinakamalakas na asset ni Mikey ay ang kanyang pagiging offensive threat kahit saan sa court. Kaya niyang umatake mula sa perimeter, kaya niyang pumasok sa depensa, at kaya rin niyang gumawa ng sariling tira kahit pressured. Ito yung klase ng player na kayang mag-take over ng laro kapag kinakailangan. Bukod pa doon, may explosiveness siya na bihira sa guard position. Yung unang hakbang niya, yung bilis ng pag-atake, at yung abilidad niyang mag-adjust sa hangin, lahat yan nagbibigay sa kanya ng edge laban sa depensa.
Hindi madaling bangkayan ang ganitong klasing player lalo na kapag kumpiyansa siya sa kanyang laro. Kung sakaling matuloy ang paglipat niya sa Beerman, malinaw na magiging malaking upgrade ito sa kanilang backcourt. Isipin mo, may inside presence na sila, tapos dadagdagan pa ng isang guard na kayang mag-create ng offense kahit walang play na tinatawag. Dito nagiging unpredictable ang team. Natural lang din na kung ganitong klase ng player ang kukunin, may kapalit din na malaki. Hindi basta ibibigay ang isang player na may ganitong kalibre. Sa kabuuan, malinaw na hindi nagpapahuli ang San Miguel Beerman pagdating sa pagbuo ng mas malakas na lineup. Mula sa pagbabalik ng isang subok na import hanggang sa posibilidad ng pagkuha ng isang elite guard, makikita mo na seryoso silang manatili sa taas ng kompetisyon. Kung magtutuloy-tuloy ang mga galaw na ito, hindi malayong makita ulit ang Beerman bilang isa sa pinaka-dominanteng team sa liga. At para sa fans, isa lang ang sigurado, mas magiging exciting pa ang mga susunod na laban.